Kasi gabing ito, tinipon mo naman kami minsan nandito sa bayong sanktuaryo upang mapurihan, masambat, mapasalamatan ka namin, Lord. Thank you so much for being with us, Lord, from the start of the service until now, God. And with me, O God, I can do anything without you, Lord. You are only my wisdom and understanding. Please open the mind and stand of the brethren. I bind Satan, cast out hindrances in their midst to the first leading prayer. There be the pastor and time prophet of God right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, and the rest of our Savior. And give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, with the Salmidan time prophet of our loving God, and when we remember and cherish the blessed memories and precious teaching, our beloved stand pastor, Lina Gumanalmid, and all beloved children, and the whole blessed Almida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sirs, to all of you, my dearest brothers in Christ. Maraming salamat sa lahat ng mabigas we went throughout the world. Nanonood nga na susubaybay. Magandang araw sa inyo lahat yan. O magandang gabi. Ano bang oras sa inyo dyan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga malang di tayo magtagal. Sa hapon na ito ay ating tituluhan ang ating Bible study, ating mensahe sa gamitong The God is the ultimate provider. God is the ultimate provider. Anong bang ibig sabihin ng ultimate? Ang ultimate, mga minamahal, ay ginatawang na arrive at as the last result. Tinawag na ultimate, meaning para kuminsan sa ating buhay, para bang nasusunog na tayo sa kaisip, napiktuhan na tayo. Lord, sa nakukuha ng pagkain, sa nakukuha ng financial na pangailangan, bakit matagal naman, problema, grabe, kung hindi natin alam mga minamahal ang Diyos na nakikinig sa ating mga dalangin. Amen? Sa hindi mo inaasahan, ang Diyos magpo-provide sa ating mga pangailangan. In the last strength of a man. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Na tinawag siyang ultimate provider. Sa katapusan lakas ng tao, katapusan kahilingan ng tao, mga minamahal, hindi na makaya ang Diyos. Diyan palagi. Dahil pangako ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you, and I will never fail you. He will go before us, and He's always there. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bilang tao, mga minamahal, lahat na ating mga pangailangan, as human, we all have needs. Bilang tao, napakarami tayong mga pangailangan. Amen ba? First of all, we need food. Iyan ang una natin kailangan. Pagkain, shelter, bahay ba? Bahay, shelter, protection, clothes, damit, job. Kailangan po natin yung trabaho. Money, especially money. Kailangan natin pera. At rest, yun ang magpahinga ba? Kaya tayo palagi stress. Rest, din peace. Amen? Yung kapahulayan sa ating buhay and the whole list of other things sa lahat. Marami tayong mga pangailangan. Palakpakan po natin Diyos. Amen ba? Sabi dito, at some point, most of us have struggled between trusting God to provide. Sa isang parte naman, parang tayo po ay halos karamihan sa atin nag-struggle pa, grabing pagsumikap, grabing pagtitiis, lahat, paningkamot, struggle between trusting God to provide. Nga tayo pa ay talagang susumikap. Lahat ginagawa natin just to trust the Lord na siya po yung mag-provide, mag-supply sa ating mga pangailangan. Amen? And burning ourselves, para bang naapektuhan na tayo, we burning ourselves out trying to make it happen. Lahat na lang, naapektuhan na tayo, we burn ourselves out of trying to make it happen ourselves. Na lahat may mangyari sa buhay natin, aron matungunan ng ating pangailangan, mga minamahal, but you don't have to carry it all on your shoulder. Ngunit hindi naman natin kaya yan pasanin. Lahat sa ating balikat, hindi natin kaya dahil ang kapangyarihan ng tao, mayroong limitasyon. Amen ba? Hindi
Naman kayo magka-amen. Amen? Kaya dito may mga bersikulo tayo na babasahin nga mapakita natin to show that our God is really the ultimate provider of our needs. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Pakibasa Deuteronomy chapter 2 verse 7. The book of Deuteronomy chapter 2 verse 7. Then Philippians 4:9. Tuloy-tuloy na po yan. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanata 2, ang talata ay 7. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, Kanyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob nitong 40 taon, Sa loob nitong 40 taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Palakpakan natin Diyos. Imagine, Israelite people, nalinigtas sila ni Moses. Inutusan ng Panginoon si Moses to save the people of Israel from the bondage of slavery. Gapos sa pag-slave, pagpatrabaho, ginawa silang slave sa Ehipto for within 40 years. Mga minamahal, pinangakuan sila ng Diyos na paglinabas sila ni Moses, lalakarin nilang disyerto ilang, mga minamahal, within 40 days, maabot nila yung land of promise Canaan na flowing with milk and honey. Ang ibig sabihin, flowing with milk and honey, ay tumutulo ang pulot at gatas. Ibig sabihin, abundansya ang lugar. Hindi na sila maghirap, dahil gikan dito, hinuwa sila, mga minamahal, sa disyerto na grabing pag-aalipin. Amen? Ngayon, dahil sa sila'y puro reklamo, puro questioning, puro murmuring to the Lord, nga pinalabas na nga sila sa bondage of slavery from Egypt, ng ating malapaynon through prophet Moses, nang sila'y pinangakuan lamang, lumakad lamang sa ilang sa disyerto within 40 days, maabot na nilang land of promise Canaan, ngunit sa gitna niyan, maraming reklamo. He always complaining, always murmuring, asking Moses, saan na kami pupunta Moses? Ipapatay mo kami, mabuti pa ron sa disyerto, alito sa dako ng Ehipto, kahit nagatrabaho kami, hirap, pero kumplito naman ang pagkain. Dito sa disyerto, pinalakan mo kami, napakainit, walang pagkain, walang tubig, puro reklamo, mami naman. But still, ang Panginoon ay hindi sila kinulangan. These 40 years in the Lord thy God hath been with thee, thou hast lacked nothing. Sa 40 years sinang paglalakad sa disyerto, sinambahan sila ng Diyos at kailanman hindi sila kinulangan. Hindi sila pinagutuman. Reklamo mainit sa araw, pinapandungan sila ng Diyos with the glory clouds. Sa gabi madilim, mayroong pillar of fire, nag-iilaw sa kanila. Nung ginutom sila, pinaulanan sila ng manna from heaven. Kumain na busog sila, still, nauhaw naman. Mga mahal, pinaulanan sila ulit ng mga quail, pugo, para makain ng karne. Lahat, sabi diyan, within 40 days in the desert, hindi sila kinulangan ng ating mahal na Panginoon. Because our God is a great ultimate provider. Huli man, pero darating ang mga pagpapala. Amen ba? Reklamo, busog na sa mana, busog na sa pugo, mga iuhaw na sila, mabulunan daw sila. Still, si Moses kinausap yung, imbes kausapin ng Diyos ni Moses yung bato na lumabas yung tubig, dahil sa maraming reklamo ng mga salita, puro murmuring, puro questioning, puro complaining, walang katagbawan kung sa Bisaya pa. Imbes kausapin ni Moses ka bato, tumulo, palabas mo yung tubig. Sa sobrang inis ni Moses, hinampas ng baston, tungkol, yung bato. Nagalit si Moses, ngunit ang Diyos kailanman hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Bagamat nagalit si Moses, hindi nagustuhan ng Diyos ang reaksyon ni Moses. Dahil sa mga tao ng Diyos, pinatulo pa rin ng Diyos ang tubig sa bato. Nakainom pa rin ang kaniyang mga anak. Magugutom na uhaw na sila, sobrang init.
Ngunit ang Diyos ay He's an ultimate provider. Pinatulo pa rin, pinagtulo na ng Diyos ang tubig, nakainom pa rin sila, natagbaw pa rin sila ng ilang gutom uhaw. Pero sabi ng Diyos kay Moses, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, Moses. Minsan nagkakaprovoke din pag maraming reklamo. Amen ba? Amen. Lalo na minsan sa ating pamilya, sa ating mga bahay, sa mga anak natin, puro reklamo, kita ng mga parents, mapoprovoke din. Amen. Yung ating beloved wife, panay reklamo, kita na husband, mapoprovoke din. Kung ang ating naman husband, panay reklamo, kita nga asawa na babae, mapoprovoke din. Kung palagi naman ang mga asawa nag-aaway, ang mga anak natin, mapoprovoke din. Kaya wala mapuntahan. Kaya gawin na lang natin, be always calm. Kalmado lang, relax. Kaya ang Diyos, He's an ultimate provider. Huli man, matagal man matugon, pero asahan natin, ang Diyos may ibigay ng pagpapala, provision sa ating buhay. Ultimate meaning, arrive at as the last result. Huli man, pero mayroon pa rin pagpapala. Amen ba? Nakaka-bless kanina yung patuto ng beloved wife ni Presidente. Ngayon pa lang siya nagpag-testify, narinig ko eh. Amen? Sabi niya, wala na silang bigas, makain. Amen? Wala na. Anong ginawa ng Diyos? Is an ultimate provider. Umamit siya ng kapamaraanan kasi ang Panginoon thousands of ways how to solve our problems. Huli man, gutom na gutom ka na, pero mayroon ibigay ang Diyos. Last na lang nilang bigas, wala na eh. Wala na talaga eh. Pero ang ginawa ng Diyos, tinawagan siya ng leader sa women's. Oh, bili ka ng bigas. Pinasaing siya, libre ng kain, kaya libre ng saing, binigyan pa silang 25 kilos na bigas. Grabe, totoo ang pangako ng Diyos. God is the greatest ultimate provider in the last hour. 11th hour, ang Diyos mo tugon, mo provide sa ating pangailangan. Subukan tayo ng Diyos. Sa minsan kasi, sabi dito, no? But burning ourselves, lahat, parang naiinis ka na sa sarili natin. Lahat ginagawa na natin upang may mangyari sa buhay natin at katugunan sa dalangin. Hindi natin alam, initingnan ka lang ng Diyos kung hanggang saan ang iyong patience, ang iyong pagtitiis. Because patience is virtue. Ang pagpailog, pagtitiis, yan pong pinakaugali ng Kristiyano. Huwag ka lang magreklamo. Kaya yung Israelita, in this 40 days, paglakbay sa desierto, naging 40 years because of complaining, because of murmuring. Ayaw ng Diyos po yun, magreklamo ka. Amen? Be content what you have. As long as you ask the Lord is always hear our prayer. Because He is the answering God. Huli man, pabutin mo lang. Amen? In the last, sabi si Moses eh. Si Moses, di ba naglakbay sa desierto? Lumakbay sa desierto. Di kausapin ng Diyos sa Mount Sinai. Umalis siya. Dahil paala lang, kunin yung the 10 commandments to speak the Lord. Harapan. Grabe ilang araw si Moses sa desierto, hirap na siya. Yung baon niyang tubig, last na lang yon. Pero hindi niya alam, malapit na siya sa bundok ng kanyang pupuntahan upang magkita sila ng presensya ng Diyos. Diba nakita yung 10 Commandments? Sabi ng narrator, katapusan piga ni Moses ng kanyang tubig. Tumba si Moses at nahimamatay. Anong sabi ng narrator? In the last strength of a man, the Lord is with thee. Sa katapusang lakas ng tao, ang Panginoon
nandyan palagi. Katapusan nating hininga, katapusan nating pagtitiis, katapusan nating lakas. Minsan na-burn na tayo sa kakihintay, wala pa rin. Hindi natin alam. Hindi mo na kaya. Diyan na ang ating Panginoon. He is an ultimate provider. Darating yan, darating. Arrive at as the last result, ultimate provider. Ang Panginoon, hindi siya marunong bumigo sa iyong mga anak. He never failed one word of His promise. He never failed one word of His promise. Hindi kaya biguin, isa lamang sa kanyang pangako. Ang lahat niyang pangako, tuparin niya. In the last result, lahat ibigay ng Diyos. Ang tao lang minsan kulang sa pagtitiis. Kulang sa pasensya. Gusto paghingi, Lord, bigyan mo na ako ng traktura. Buldusin ko ng kapitbahay ko. Puro pang inis. Gusto ka agad, ibigay yung traktura. Pag hindi ibigay yung traktura, mainis. Kahit buldusin na lang. Yan ang tao. Madaling mainis. Madaling mag-init ang ulo. Always burning ourselves. Burning himself. Dali, walang patience. Walang pagtitiis. Gusto kagad bigay. Hindi po ganon. Ayaw ng Diyos hura-hurada. Kaya ang ugali ng Diyos ay mapagtiis. Amen? Mapagtiis ang Diyos. That's why patience is virtue. Ang matiisin, mapasinsyahin, ito po'y ugali, karakter ng isang tao. Gawin po natin yan, mga minamahal. Kaya sa huling minuto, hininga ng buhay, lakas natin, diyan ang katugunan ng ating Panginoon. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. 40 years in the desert, the Lord is with him. The Lord lack nothing. Hindi sila kinulangan ng ating Panginoon. Lahat na provision, from mana, quail, pugo, tubig, binigay ng Diyos. Init, gipandungan sila. Madilim, inilawan sila. Hanggang pagtabok nila sa Red Sea, ang Diyos sinamahan sila. Ginawa ng Diyos ang Red Sea na daan, tinatawid sila, linigtas sila ng ating Panginoon. Malapit ang sundalo ni Parao, papatayin na silang lahat. Ngunit ang Diyos, in the last moment, pinuteksyonan sila ng Diyos. Kung minsan nakakalimutan natin sa ating buhay, yung mga special moment na binigyan ng Diyos sa buhay natin. Nauuna kasi yung ambisyon ng tao sa buhay, mga kalimutan nila nga dapat you must to be humble. Magpakumbaba lang tayo. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Keep on praying, keep on patience. Follow the footsteps of the Lord. Kaya ang Panginoon, in the last minute of our life, hindi niya tayo bibiguin. Palagpakan natin ang Diyos. Dahil pangako ng Diyos yan, Philippians 4:19, but my God shall supply all our needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. Pangako ng Diyos yan, basahin mo. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan natin. Mayaman ang Diyos. Lahat siyang may-ari. Amen? Lahat natin mag-abot nating paningin, gawa ng Diyos yan. Lahat nating maamoy, lahat nating makita, lahat nating maramdaman, gawa ng Diyos. Hangin, ulan, lahat hamog, gawa ng Diyos. Lahat ng bundok na kita natin, gawa ng Diyos. Mayaman ang ating mahal na Panginoon. So wag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos ibigay sa atin ang bawat pangailangan natin.
But my God shall supply all your needs. All, lahat ng ating pangailangan according to His riches in glory by Christ Jesus. Pamagitan ng kanyang kayamanan. Kayamanan, ginto, kayamanan sa langit, kumplito ang Diyos. Kaya nyo sa iglap lamang, ibigay ng Diyos sa atin. But we need patience. We need pagtitiis. We need pasensya. We need to triple our efforts in serving the Lord. Ipakita natin gaano natin kamahal ang Diyos. Unahin natin siya pagpangita palagi. Always seeking first His righteousness and His kingdom. And all these things shall be added unto us. Amen ba? Tingnan mo yung mga bulaklak pag-ibasa. Matthew chapter 6 verse 31 up to 33. Paano niyo pinakain? Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 6, ang talata at 31 hanggang 33. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin? Amen. O ano ang aming iinumin? Amen. O ano ang aming daramtin? Amen. 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, Talastas ng Ama sa kalangitan, alam niya. na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palampakan natin ang Diyos. Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang manglulupaypay, huwag kang malungkot. Therefore, take no thought saying, nga sabihin, ano bang kakainin ko ngayon? Ano bang inumin ko ngayon? Or what shall we be clothed? Ano bang idadamit ko ngayon? Sa Biblia, puro question mark yan eh. Lahat yan, yan ang inahanap ng mga hintil. Seeking for food, money, shelter, clothes, everything. Lahat yan. Ngunit, anong sabi ng Biblia? For after all these things do the Gentiles seek. Itong mga bagay, hinahanap ng mga taong hintil. Ano yun? Mga walang Diyos. Walang Diyos. Puro material things ang hinahanap. Hindi naman tayo hintil. Kristiyano tayo. Dapat ang hanapin natin palagi ang kaharian ng Diyos, ang katwiran, o pang lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos sa ating lahat. Kayong lahat, pagkain, inumin, bisti damit, lahat. Sabi niya, all these things the Gentiles seek. Mga hintil lang po yun. Hindi tayo hintil eh. Ang hanapin natin ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, plural, marami, shall be added unto you. Palakpakan po natin Diyos. So, iniisip po lang, what shall we eat for today? What shall we drink for today? What shall we clothes for today? Sabi ng Diyos, mga hintil lang ang umanap yan. Kita Kristiyano, ang hanapin palagi natin. I-desire, Lord, hanapin ko katwiran mo. Hanapin kong kaharian mo. Sambahin kita. Purihin kita. Mangaral ako ng Ebanghelyo. Do it all the righteousness ng Diyos para mapaluguran natin yung Panginoon. Gawin natin lahat. Seeking first the kingdom and His righteousness. Gawin mo yan. Lahat na kalooban ng Diyos, gawin mo. Unahin mo yan. Hindi mo, wag mo isipin. Wag kang mabalisa sa iyong pangailangan. Kaya sa Biblia, and all these things, lahat ng bagay, idaragdag ko sa inyo. So, walang makulangan. Even 40 years sa desierto later, nothing lack. Wala silang kinulangan. Because our God that we serve is the ultimate God, is the ultimate provider. Holy man, pero mayroon. Ang Diyos hindi sasagot niya, wala. Lord, give me blessing. Wala. Hindi po sasagot ang Diyos niya, wala. Hindi.
Ang sagot ng Diyos, mayroon. Hintay lang anak, masyado ka naman apurado. Alam ko naman pangailangan mo eh. Mayaman ako eh. Ba? Mayaman ako, kaya ko i-provide lahat ng pangailangan mo. Minsan, sinsilyo lang ginapangawin natin. Ang Diyos magbigay, libo eh. Buo. Palagpagan po natin ang ating malapag, no? It's a matter of faith. Magkita lamang ng pagtuo yan, mga minamahal, at pagsumikap. Amen? Pagsalamat, maging matuwa ka, huwag ka malungkot. Pag wala kang pera, huwag ka malungkot. Wala kang pagkain, huwag ka malungkot. Ask help from the Lord. With joy from your heart. Matuwa ka, Lord. Bigyan mo naman ako ng makain ngayon. Walang-wala. Tulungan mo ako. Pag nakita ng Diyos ka, humihingi ka na natutuwa. Galak na kalak ka, hindi ka nag-worry, hindi ka nagreklamo, natutuwa ang Diyos. Because God love it. A cheerful giver. Nagbibigay ka ng katuwaan sa Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. Nagbibigay ka ng natutuwa, mahal ka ng Diyos. Kaya pag namahal ka ng Diyos, kaya mahal ka ng Panginoon, siyempre, suplian ka ng lahat mong pangailangan. Palagpagan po natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Last na lang. Psalms chapter 146, verses 7 up to 9. Nakikinig ba kayo? Psalms 146, verses 7 up to 9. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 146, ang talata ay 7 hanggang 9. Na nagsasagawa ng kahatulan, na napipighati, na nagbibigay ng pagkain sa gutom. Amen. Pinawawala ng Panginoon ang mga bilanggo. 8. Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. 9. Iniingatan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa. Kanyang inaalalayan ang ulila at babaeng bao. Ngunit ang lakad ng masama ay kanyang ibinabaligtad. Palakpakan po natin ang Diyos. So lahat na provision galing sa Diyos, sinasagawa niya. Food, pinapakain yung gutom. Amen? Shelter, tahanan, protection, iningatan niya. Clothes, damit, binibigyan niyang tapat nga panalangin, job, money, kapahingaan, rest, peace, ang the whole nga pangailangan ng tao, ibinibigay niya. Ang bilanggo, pinalabas siya sa bilangguan. Yung gapos, karamdam, problema, kahirapan, mga hinatulad, mga minamahal, mga pighati, sila po ay tinulungan ng Diyos. Pinakain, inbigay ang pagkain sa gutom. Kaya, hindi po natin balimbitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat, kayang gawin ng Diyos sa kanyang mga anak. Ulitin ko, the God that we serve, He is an ultimate provider. Wala pa man ngayon ang iyong kahilingan. Asahan mo, darating yan. Arrive at the last result, last hour, 11th hour, darating. This is an ultimate provider. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Asahan natin ang kanyang provision, ang iyang pangako sa atin. Magtiis lang. Sambahin mo lang, Panginoon. Wednesday, dito ka. Friday, dito ka. Sunday, dito ka. Magdala ka ng bunga, mangaral ka. Gawin mong kalooban at unahin mong katwiran. Magpakabanal ka, gawin mo lahat. Lahat dating kahilingan sa Diyos. May sagot, may tubag. He's an ultimate provider na God what we serve. Huli man, ngunit mayroon katubagan, kasagutan. All things work for
Hallelujah! Sometimes we can't see how His word is that breaks our hearts in two. Sometimes bring us to the Thank you, Lord! Thank you, Lord! Our Father knows What best for us! He trains our blood, our bones. Sing it more! So when your pathway goes Your body goes deep. and you just can see You just can see Him. Remember, He's still on the throne. God is so wise. Hindi siya pwede magkamali. He is so good. Hindi siya pwede maging masama. Naunawaan niya tayo. Hallelujah! Trust His heart. He says the Master's plan in our lives. He holds our future in His hand. Who have no hope. All our hope is found in Him. Ating pag-asa makita natin sa ganito. Just like Him. God is so wise to be mistaken. God is so good to be undone. Trust His heart. God is so wise. Napakarunong ng Diyos. Hindi siya pwede magkamali. Siya ang magandang plano sa mga anak niya. Napakabait ng Diyos. Napakabait niya. Hindi siya pwede maging masama. This time, see His blood. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Napakamarunong ka, Lord. Hindi ka pwede magkamali sa iyong plano sa amin nga maganda. Napakabait mo. Hindi ka pwede maging masama sa amin. You are our greatest and ultimate provider of all our provision in life. Maraming salamat sa mga pag-ako mo sa amin. Hindi kami dapat mag-alala dahil totoo ang mga pangako mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Sa unat dalangin ng iyong propeta, aming mga pastor, kaya pinagpala mo kami sa pinagpala. Sing it, hallelujah!
Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Nakikita ng Diyos lahat ang ating mga problema at mga pangailangan. Ulahi o holy man, ngunit darating ang provision biyaya ng Diyos sa atin. Asahan po natin ang pangako niya. Hindi niya tayo bibiguin, pabayaan, talikdan. He will go before us and is always there. He never failed us. He never forsake us and leave us alone. Samahan tayo ng Diyos. Taas yung kamay, manalangin tayo natin. Sabihin mo sa Panginoon, galing sa puso mong kahilingan mo. Iistorya mo sa Panginoon ang lahat mong mga pangailangan. Materially, financially, physically, spiritually. Protection, everything that we need. The Lord knows that. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Di tayo kulangan ng Panginoon. O panagilang Diyos, maraming salamat sa bagat awa mo sa amin. Sa gabing ito, you bless us by means of thy word. You comfort us by means of your word, Lord. You strengthen us by means of your word and thy promises, Lord. To the first leading prayer, the living pastor and prophet, Lord, we believe and trust you, my God. And we know, hallelujah, pangako mo. Hindi mo kami bibiguin. Hindi mo kami pabayaan. Hindi mo kami talikuran. Lahat ng aming kailangan i-provide at i-supply mo, Lord. Diyos kang kabuhay, greatest provider, Lord. Papalain mo kami ng lubusan. Ikaw magpagaling sa aming karamdaman. Magbago ng buhay namin. Lahat na provision that we need, you provide us, Lord, in a miracle way, Lord. Ikaw lang sa mga lahat ang bagay ka tuburan sa Panginoon. Because all the riches in heaven, Lord, that you supply us right now, my God. Hallelujah. In Jesus' name, sing it, hallelujah. 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 Patong kami sa ulo nyo. Ang isa nakataas. Lahat tayo mag-rebuke with power and authority. O po nagaling Diyos sa babang kapangyarihan, minsan ang paulit, mala Panginoon, kabagan mong kanakan mo, Lord, ganyan. Then, sundali mala pastor, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease, cast out from dead children, right on the might of bless the children financially, physically, materially, spiritually, or remove their vice, the poverty, in their life and weakness, to bless them so much, my God, right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, receive blessing, healing right now, my God. Jesus' name, hallelujah. Palagpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Manindog ta, magsuunan, tumayo, bayo kamot, lokso kita, tulog na bisis, kusog na pagsingkit, ikan sa ating puso. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, para lalo tayo pagpapalain ng Diyos, our prayer will heard by the Lord. We need to fast. Holy Supper natin sa Sunday. At the same time, long weekend itong ating mga pagpahinga. Tomorrow, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, Buro Santo. Amen. Pagkabanhaw sa Domingo, so grabe kahaba. So walang dahilan, hindi ka mo makapagpuasa dito sa dako ng Pastoral House. Although nga hindi ka, bisan dili ka choir, dili ka choir member, dili ka adults, dili ka finance, single, dili ka preacher, dili ka musician, dili ka IT, ay siyo lahat. Wala namang trabaho ka mo, bakante mo sa balay. You bring your mga gamit, diri po, maghalad ka mo ng fasting kay at least. Kung ang Katoliko gani, reliyon, nagmamalandong sila. Dapat mas labaw kita mamalandong. Amen? Amen. We have to fast. Dala, diri ka mo sa pastoral, sa juwain ka mo ng puri, fasting ka mo diri, wait naman 2 meals, kung di makaya, 2 days, 3 days,
habang may alam mo, at least makapaghalad ka, to cleanse yourself, you cleanse your body by means of fasting po. Madali mo feel ang Holy Spirit, magpapala yan. May katugunan sa mga dalangin, sa itong pangamuyo, pag mayroong mga sakripisyo. Pagkapuasa, mag-iusa ka mo, mga beloved kapatiran, tapos pagka Saturday, mga sunod araw, magsangyaw ka mo, magdala mo bunga sa ating Holy Supper. Kaimportante ang pagsangyaw ng mayong balita sa mga tao. Isa po yon, kalooban ng ating Great Commission to preach the gospel to the people. Manayo tindog tatanan, mga minamahal, ihagi nyo sa boxes, puti nga box, 5 pisos pataas, din ang brown sa lupa natin at mga chapel. Bigay po kamo ng mga pledges nyo, special offering sa mga, marami pa po tayong mga magagamitan na mga para pagpagawa ng chapel, finishing sa mga chapel, mga susan sa mga Anniversary Crusade, mga minamahal. So, para pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. So, manindog ta, isuon ko. After this, may lihans at ating lingkuran ng tabangan. Aling Brother Dante, Preacher Dante Makapayag, sa ating closing prayer po. Amen. Praise the Lord po. God bless you, Lord. Pitcher and Divinyas. Tayo manlangin, pasalamat sa Ginoo na mahal. Hallelujah. O labing gamahanan sa ngalang Diyos Kristo, nagpasalamat, ng malang tigong panibahon, ginugad, ng midweek service, padaganahatag kalipay kadasing manak, pagtambong, ng malang tigong panibahon. Salamat sa imong gahom, sa imong presensya, nga mong nabatyagan, kanunay, nabati imong gahom, ginugad, ikaw nagadihog sa kanunay, sa pagsugod sa MC, sa Bagdayeg, sa Jepol, sa Solid, Ginoo, sa mga lawiton, panagan mo talangin, Ginoong sugad, Lord Jesus, sa mga buhing kadaogan sa imong manak, mga testimonyo, nga mong napaminawan, nga kanunay, naghatag ng kalipay, kaligon, sa pagtuda ka naman ng Isus, sa daigong kaswitapusan, aluiton sa Beloved, Singgulan Youth Choir, Ginoo God, hallelujah sa maliton, sa Jesus Spanish Choir, kaya pasabot sa paghatag, sa pagsubatag, paghatag, may tuluburan sa talang panalangin, Ginoo. Bisan pa, Ginoong susagad, yung tuloy pa paulig sa manimanay, ikaw gagabay, magabante, mag-aamping ka na mo, Ginoo God, pagkaproteksyon, mag-auban ka na mo, maghatag, kalipay, kadasig, kalikon, dalay kong kaso, kitapusan, bisan pa, Ginoo siyong pulong, manong paminawan sa saluhan, ng dalay sa mga alagad, ikaw panalangin, nagatagpo, sa talang, pinas mo, isputulang, panginalan, dalay kong kaso, kitapusan, kining talang, pasalamatan, dahil sa imong gamhanan ngalan, sarang Kristo. Amen. Amen. God bless you po, at ang Preacher Dante, maglamanungay kita. At we love you.